Naranasan mo na bang i-ghost? Akala mo maayos ang lahat, pero bigla siyang nawala na parang bula. Iniwan kang nagtataka at nagtatanong kung ano ang naging mali, o kaya naman ay pa-hot and cold siya. Isang araw buong atensyon niya ay nasayo, kinabukasan, parang wala siyang alam. Nakakabaliw, di ba? Hayaan mong maging tapat ako sa'yo. Minsan naglalaro ang mga babae. Kung hindi mo makikilala ang mga larong ito at hindi mo alam kung paano haharapin, mapupunta ka sa walang katapusang pagkabigo, pagkalito, at sakit ng puso. Hindi mo kasalanan na may mga ganitong laro, pero responsibilidad mong higitan ang mga ito. Ngayon, bibigyan kita ng 7 subok na estratehiya para malampasan ang sinumang babaeng naglalaro sa iyong puso. Hindi ako nagsasalita tungkol sa manipulasyon. Ang tinutukoy ko ay ang pagkontrol sa iyong sarili sa pamamagitan ng stoicism. Ikaw ang magiging kalmado sa gitna ng bagyo, ang hindi matitinag na lalaki na hindi kayang kontrolin ng mga babae. Kaya humanda ka, dahil ito ay magiging isang ligaw na paglalakbay na magbabago sa kung paano mo hinaharap ang mga relasyon magpakailanman. Bago tayo sumisid sa 10 paraan para malampasan ang mga babae, linawin muna natin ang isang bagay. Bakit nga ba naglalaro ang mga babae ng ganitong laro? Bakit kanila ini-ghost, bina-breadcrumb, o hinahayaan kang nasa emotional limbo? Ang totoo, madalas ginagamit ng mga babae ang mga larong ito para subukan ang iyong emosyonal na lakas. Tinitingnan nila kung kaya kanilang kontrolin, manipulahin, at pagdudahan ang iyong sarili. Kung magtagumpay sila, talo ka. Mawawalan sila ng respeto sa iyo at maiiwan kang humahabol sa kanila, desperado sa pagtanggap. Pero ito ang magandang balita. Hindi mo kailangang makipaglaro. Sa halip na maging papet sa kanyang emosyonal na roller coaster, ikaw ang magiging master ng sarili mong emosyon. Sa pamamagitan ng stoicism, matututunan mo kung paano manatiling kalmado, kolektado, at nasa kontrol anuman ang larong subukan niyang gawin. Hindi lang ito tungkol sa panalo sa mga babae. Ito ay tungkol sa pagkontrol sa iyong buhay. Ito ay tungkol sa pagtanggi na manipulahin ka sa emosyonal na paraan at pagtindig bilang isang lalaki na alam ang kanyang halaga. Kaya, kung pagod ka ng paglaruan, kung sawang-sawa ka na sa mga emosyonal na laro, at handa ka ng bawiin ang iyong kapangyarihan, manatiling nakatutok. Ang 10 stoic strategies na ito ay magbabago sa iyong buhay. Ihiwalay ang emosyon, detach emotionally. Ang unang stratehiya at ang pundasyon ng lahat ng iba pa ay ang paghihiwalay ng emosyon. Ang paghihiwalay ay hindi nangangahulugang hindi ka na nagmamalasakit. Nangangahulugan ito na hindi ka na kontrolado ng iyong mga emosyon. Hindi ka na reaktibo. Karamihan sa mga lalaki ay nagpapanik kapag lumayo ang isang babae o nagsimulang maging malamig. Nagiging balisa sila, nag-iisip ng sobra, at sinusubukang ayusin ang sitwasyon. Ngunit narito ang katotohanan. Madalas sinusubukan ka lang ng mga babae. Gusto nilang makita kung gaano kadali kang matitinag sa ilalim ng pressure. At kapag hinabol mo sila, desperado sa kanilang atensyon, bumabagsak ka sa pagsubok. Sa halip, kailangan mong manatiling hiwalay sa emosyon. Nagte-text man siya sa iyo kada 5 minuto o nag-ghost sa iyo sa loob ng 1 linggo, ang iyong emosyonal na estado ay kailangang manatiling pareho. Ikaw ay kalmado, nakasentro, at hindi ka natitinag ng kanyang mga laro. Kung masasanay ka sa paghihiwalay ng emosyon, mas nagiging kaakit-akit ka. Naakit ang mga babae sa mga lalaking kayang manatiling kalmado sa anumang sitwasyon dahil nagpapakita ito ng lakas, at ang lakas, kaibigan, ang nagpapahina sa kanila. Ikalawang kilalanin ang mga ugali, recognize behavioral patterns. Ang mga babae ay mga nilalang na may ugali at maniwala ka sa akin,
Kapag sinimulan mong bigyang pansin, mapapansin mo ang mga ugali sa kanilang pag-uugali na hindi mo nakita dati. Bakit mahalaga ito? Dahil ang mga ugali ay nagpapakita ng intensyon. Kapag nakita mo ang ugali, ang laro ay nagiging predictable. At kapag may predictable, madali mong malalampasan ito. Hatiin natin ito. Hot and cold na ugali. Hot and cold behavior. Isa sa mga pinakakaraniwang ugali na makikita mo ay ang hot and cold na ugali. Isang araw ay walang tigil siyang nagte-text sa'yo, sinasabing napakaganda mo, nagpapahiwatig ng mga plano sa hinaharap na magkasama. Kinabukasan, wala, tahimik. Bigla siyang abala, malayo o kumikilos na parang hindi siya nagmamalasakit. Nakakabaliw, di ba? Ito ang klasikong push-pull strategy. Ginagawa ito ng mga babae para makita kung kaya kanilang paabutin. Kung mahulog ka dito at simulan mong punuin ang kanyang telepono ng text, nagtatanong ng ayos ba ang lahat? O may nagawa ba akong mali? Zrenya, nahuhulog ka sa kanyang bitag. Narito ang kailangan mong gawin. Kilalanin na isa itong pagsubok sa iyong emosyonal na kontrol. Gusto niyang makita kung kaya kanyang pakilusin. Karamihan sa mga lalaki ay bumabagsak sa pagsubok na ito dahil nagpapanik sila at mas lalong humahabol. Pero ikaw, hindi ka katulad ng karamihan, mananatili kang kalmado at hahayaan mo siyang lumapit sa'yo. Kapag hindi ka nag-react sa kanyang hot and cold na ugali, binabaliktad mo ang sitwasyon. Bigla, siya na ang humahabol sa'yo. Nagtataka kung bakit hindi ka nahulog sa kanyang laro. At hayaan mong linawin ko, hindi laging masama ang ugaling ito. Minsan ginagawa ito ng mga babae nang hindi sinasadya, sinusubukan ang iyong kumpiyansa nang hindi man lang nila napapansin. Ngunit kung sinadya man o hindi, pareho ang resulta. Kailangan mong manatiling emosyonal na matatag at hindi natitinag. Breadcrumbing. Isa pang ugali na dapat bantayan ay ang teknik ng breadcrumbing. Ito ay kapag binibigyan kanya ng sapat na atensyon para panatilihin kang interesado, ngunit hindi kailanman ganap na nakikipag-ugnayan. Maaari kang makatanggap ng malandin na text paminsan-minsan o papayag siyang mag-hangout minsan, ngunit pagdating ng oras para sa tunay na plano, wala siya. Ito ay isang laro na idinisenyo upang panatilihin ka sa hook, namumuhunan ng iyong oras at lakas ng walang nakukuhang anumang tunay na pangako bilang kapalit. Paano mo haharapin ang breadcrumbing? Madali. Sasabihin mo ito nang walang galit at walang emosyonal na pamumuhunan. Sasabihin mo ang isang bagay tulad ng, tingnan mo, hindi ako nandito para sa kalahating pusong atensyon. Kung hindi ka interesado na magkasama tayo, ayos lang yan. Pero hindi ako maghihintay sa'yo. Hindi ka galit, hindi ka emosyonal, at higit sa lahat, hindi ka humahabol. Sa paggawa nito, nililinaw mo na mayroon kang mga pamantayan at hindi ka handang makontento sa mas mababa sa nararapat sa iyo. 3, magtakda ng mga hangganan. Nang maaga, set boundaries early. Ang pagtatakda ng mga hangganan ay hindi lamang tungkol sa pagprotekta sa iyong sarili. Ito ay tungkol sa pag-uutos ng respeto. Narito ang malupit na katotohanan: kung hindi ka magtatakda ng mga hangganan ng maaga sa isang relasyon, sinasenyasan mo siya na ayos lang na tapak-tapakan ka. Karamihan sa mga lalaki ay natatakot magtakda ng mga hangganan dahil iniisip nila na matatakot ang mga babae. Ngunit hayaan mong sabihin ko sa iyo, gustong-gusto ng mga babae ang mga hangganan. Bakit? Dahil ipinapakita ng mga hangganan na nirerespeto mo ang iyong sarili, at ang isang lalaking nirerespeto ang kanyang sarili ay isang lalaking rerespetuhin din ng iba. Kaya, paano ka magtatakda ng mga hangganan nang hindi lumalabas na kontrolado o insecure? Una, unawain na ang mga hangganan ay tungkol sa iyong kapakanan.
Hindi ito tungkol sa pagsasabi sa kanya kung ano ang kaya niya o hindi niya kayang gawin. Ito ay tungkol sa pag-uusap kung ano ang kailangan mo upang maramdaman mong iginagalang ka sa relasyon. Halimbawa, kung madalas siyang magkansela ng mga plano sa huling minuto o iniiwan ka ng walang paliwanag, hindi mo ito binabaliwala o dinededma. Tahimik at direkta mo itong tinutugunan. Narito kung paano ito mangyayari. Uy, napansin kong madalas kang magkansela nitong mga nakaraang araw at pinahahalagahan ko ang pagiging consistent. Kung hindi ka interesado na mapagtagumpayan ang mga plano, ayos lang yan, pero hindi ko matatanggap ang paiba-iba mong pag-uugali. Hindi mo siya inaatake, hindi mo siya inakusahan, simpleng isinasaad mo ang iyong hangganan, at narito ang magic nito. Kapag nagkomunikasyon ka ng mga hangganan mula sa isang lugar ng paggalang sa sarili, pinipilit mo siyang maging mas responsable at respetuhin ka o aalis siya. Sa alinmang paraan, ikaw ang panalo dahil pinrotektahan mo ang iyong emosyonal na enerhiya. Hayaan mong bigyan kita ng isang karaniwang sitwasyon kung saan mahalaga ang mga hangganan. Sabihin nating nakikipag-date ka sa isang babae na mahilig lumandi sa ibang lalaki sa harap mo. Maaring ginagawa niya ito para iparamdam sa iyo ang selos o subukan kung gaano ka kainteresado. Karamihan sa mga lalaki ay magagalit o magdaramdam sa selos. Ngunit hindi ikaw. Tahimik mo siyang hihilahin sa isang tabi at sasabihin, "Look, hindi ako hilig sa mga laro. Kung interesado ka sa ibang lalaki, ayos lang yan, pero hindi ako mananatili para diyan." Pansinin kung paano hindi ka nagre-react ng emosyonal. Nagtatakda ka ng hangganan at iniiwan sa kanya ang desisyon kung rerespetuhin niya ito. Kung hindi, aalis ka. 4. Manatiling kalmado sa ilalim ng presyon. Stay calm under pressure. Pagdating sa mga mind games, wala nang mas epektibo kaysa sa pananatiling kalmado sa ilalim ng presyon. Madalas sinusubukan ng mga babae ang mga lalaki para makita kung kaya nilang paalisin sa sarili. Babanggitin nila ang kanilang ex, lalandi sa ibang lalaki, o gagawa pa ng mga passive-aggressive na komento para makita kung paano ka magre-react. Isa itong klasikong galaw na idinisenyo para pukawin ka sa emosyonal na paraan, at karamihan sa mga lalaki ay nahuhulog sa bitag. Ngunit hindi ikaw. Haharapin mo ang mga sitwasyong ito na parang isang stoic. Kapag sinimulan niyang pindutin ang iyong mga butones, mananatili kang kalmado, at ganap na hindi apektado. Narito kung bakit epektibo ito. Kapag tumanggi kang mag-react, ganap mo siyang dinidisarmahan. Inaasahan niyang magagalit ka, magseselos, o makikipagtalo. Ngunit kapag nanatili kang kalmado, nagpapadala ka ng malinaw na mensahe, hindi mo ako kayang kontrolin. Hayaan mong bigyan kita ng isang halimbawa. Sabihin nating binanggit niya ang kanyang ex sa isang usapan. Sinasabing, "Dati ay dinadala ako ng ex ko sa kamangha-manghang restaurant na ito. Oh, sobrang nag-enjoy ako sa ex ko noong nakaraang tag-araw." Sinusubukan kanyang paabutin, sinusubukan kanyang pagselosin o paselosin. Karamihan sa mga lalaki ay magre-react ng tulad ng, "Ayokong marinig ang tungkol sa ex mo," o "Bakit mo pa rin siya iniisip?" Ngunit hindi ikaw. Mananatili kang kalmado at sasagot ng tulad ng, "Ayos lang yan, sigurado akong magaling siyang lalaki." Hindi mo binibigyan ng reaksyon na hinahanap niya at iyon ang nagpapagulo sa kanya. Narito ang isa pang sitwasyon. Nakikipaglandian siya sa ibang lalaki sa harap mo. Marahil kahit sa isang grupo. Karamihan sa mga lalaki ay magsisimulang magngangalit, sinusubukang higitan ng ibang lalaki o magalit sa kanya dahil sa kawalan ng respeto. Ngunit ang isang stoic na lalaki ay nananatiling kalmado. Kahit na masakit ito sa loob,
Hindi ka nakikipagkompetensya. Simpleng inoobserbahan mo at hinahayaan siyang makita na hindi ka natatakot. Kung ginagawa niya ito para makuha ang atensyon mo, ang iyong pagiging kalmado ang magpapagtaka sa kanya kung bakit hindi ka nagre-react, at doon bumabalik sa iyo ang kapangyarihan. Ang susi dito ay ang hindi kailanman hayaan ng iyong emosyon na kontrolin ang iyong mga aksyon. Kapag nanatili kang kalmado sa ilalim ng presyon, ipinapakita mo sa kanya na hindi ka madaling matinag at iyon ang nagpapaganda sa iyo. 5. Mag-focus sa pangmatagalang layunin. Focus on long-term goals. Maraming lalaki ang nawawala sa mga relasyon dahil masyado silang nakatuon sa agarang kasiyahan. Gusto nila ang pagpapatunay ng kanyang pagmamahal, ang labis na atensyon niya, o ang mabilis na solusyon sa isang away. Ngunit itinuturo sa atin ng Stoicism na maglaro ng mahabang laro o akadis. Kapag nakatuon ka sa iyong mga pangmatagalang layunin, hihinto ka sa pag-iisip ng labis tungkol sa pang-araw-araw na drama ng isang relasyon. Isipin mo ito sa ganitong paraan. Kung nagtatayo ka ng matagumpay na karera, nagtatrabaho sa iyong fitness, at nagsisikap para sa personal na paglago, mayroon ka pa ba talagang oras para masangkot sa maliliit na mind games? Siyempre hindi. Mayroon kang mas malalaking bagay na kailangan mong harapin. Ang pagbabagong ito sa mindset ay gumagawa ng dalawang bagay. Isa, ginagawa ka nitong hindi gaanong emosyonal na reaktibo. Dahil hindi mo inilalagay ang lahat ng iyong emosyonal na itlog sa isang basket ng atensyon ng isang babae. Dalawang ginagawa ka nitong mas kaakit-akit. Dahil ikaw ay isang lalaking may misyon at wala nang mas kaakit-akit sa mga babae kaysa sa isang lalaking may layunin. Sabihin nating nakikipagkita ka sa isang babae sa loob ng ilang linggo at maayos ang lahat. Pagkatapos bigla nagsimula siyang lumayo, mas kaunti na ang pagtitext, mas kaunti na ang mga plano, at sa pangkalahatan ay kumikilos ng malayo. Karamihan sa mga lalaki ay magpapanik, mag-overthink, at magsisimulang subukang ayusin ang sitwasyon. Magiging balisa sila, mas lalong hahabol, at gagawin ang klasikong pagkakamali ng pagiging masyadong available. Ngunit ang isang lalaking nakatuon sa kanyang mga pangmatagalang layunin, hindi siya natitinag. Bakit? Dahil alam niya na ang kanyang buhay ay hindi nakasalalay sa kung binibigyan siya ng atensyon ng babaeng ito o hindi. Siya ay abala sa pagbuo ng kanyang imperyo, pagpapabuti ng kanyang sarili, at pagtatrabaho tungo sa kanyang mga layunin. Kung gusto niyang maging bahagi ng paglalakbay na iyon, magaling. Kung hindi, hindi siya mawawala ng tulog dahil dito. Kapag nakatuon ka sa iyong mga pangmatagalang layunin, natural kang nagiging o mas malaya sa emosyon. Hihinto ka sa paghahanap ng pagpapatunay mula sa kanya dahil nakukuha mo ang pagpapatunay mula sa iyong pag-unlad, iyong mga nagawa, at iyong paglago. At narito ang pinakamahalaga. Kapag nakita niya na hindi mo siya hinahabol o nasasangkot sa drama, mas maaakit siya sa iyo. Bakit? Dahil iba ka? Hindi ikaw ang lalaking naghihintay na mag-text siya pabalik. Ikaw ang lalaking masyadong abala sa pagbuo ng kanyang buhay para mag-alala sa maliliit na laro. Iwasan ang emotional na pagganti. Avoid emotional retaliation. Isa sa mga pinakamalaking pagkakamali na nagagawa ng mga lalaki kapag nakikitungo sa mga laro ng babae ay ang emosyonal na pagganti. Gumagawa siya ng isang bagay upang saktan ka o pagselosin ka. At ang una mong instinct ay gumanti. Siguro ay nagsimula siyang lumandi sa ibang lalaki, kaya lumandi ka rin sa ibang babae para pagselosin siya. O marahil ay inighost ka niya, kaya nagsimula kang magpakipot upang habulin ka niya. Hayaan mong linawin ko, hindi ito kailanman gumagana.
Sa sandaling sinimulan mong gantihan ng emosyonal, talo ka na. Bakit? Dahil nagre-react ka sa kanya at nangangahulugan iyon na siya ang may kontrol. Hinahayaan mo siyang diktahan ang iyong mga aksyon at inilalagay iyon sa kanya ang pagiging driver. Ang isang stoic na lalaki ay hindi kailanman gumaganti ng emosyonal dahil alam niya na ang emosyonal na reaksyon ay tanda ng kahinaan. Sa halip, tumutugon siya ng may kalmadong kawalang interes. Kung i-ghost ka niya, hindi ka niya hahabulin o magsisimulang maglaro bilang ganti. Simpleng aalisin mo ang iyong atensyon at magtutuon sa iyong sarili. Kung susubukan kanyang pagselosin, hindi ka kakagat sa pain. Mananatili kang kalmado at ipagpapatuloy ang iyong buhay. Sabihin nating nasa isang party ka kasama ang isang babae na nakikipagkita ka at nagsimula siyang lumandi sa ibang lalaki sa mismong harap mo. Karamihan sa mga lalaki ay magagalit at kokomprontahin siya o magsisimulang lumandi sa ibang babae para pagselosin siya. Ngunit, ang dalawang reaksyon na ito ay nagmumula sa kawalan ng seguridad. Sa halip, mananatili kang kalmado at hindi makikipag-ugnayan. Hindi mo siya bibigyan ng reaksyon na hinahanap niya at iyon ang magpapabaliw sa kanya. Bakit? Dahil ipinakita mo lang sa kanya na wala siyang kapangyarihan sa iyo. Kapag tumanggi kang gumanti ng emosyonal, pinapanatili mo ang kontrol sa sitwasyon. Nagpapadala ka ng malinaw na mensahe, hindi ako kayang manipulahin ng iyong mga laro. At narito ang kagandahan nito. Kapag hindi ka nagre-react, nawawalan ng kapangyarihan ang laro. Hihinto siya sa paglalaro nito o maiisip niya na hindi kanya kayang kontrolin. Sa alinmang paraan, ikaw ang panalo. 7. Malinaw at matatag na komunikasyon. Communicate clearly and firmly. Ang komunikasyon ang pundasyon ng anumang malusog na relasyon, ngunit karamihan sa mga tao ay nagkakamali dito. Alinman ay iniiwasan nila ang mahirap na usapan o nilalapitan nila ito ng may labis na emosyon na nagreresulta sa mga argumento, hindi pagkakaunawaan at mas maraming drama. Alam ng isang stoic na lalaki kung paano makipag-usap ng malinaw at matatag ng hindi hinahayaan ang kanyang emosyon na manaig sa kanya. Narito ang susi. Ipahayag ang iyong mga pangangailangan at hangganan ng mahinahon. Kapag nakikitungo ka sa isang babaeng naglalaro, hindi mo kailangang sumigaw, makipagtalo, o gumawa ng mga akusasyon. Sa halip, kalmado mong ipahayag kung ano ang iyong inaasahan. At iyon lang. Sabihin nating naging malayo o pabago-bago ang kanyang pag-uugali at nagsisimula na itong makaapekto sa iyo. Karamihan sa mga lalaki ay alinman sa magagalit sa kanya o susubukang pigilin ang kanilang damdamin. Ngunit direktang tinutugunan ng isang stoic na lalaki ang issue nang walang drama. Sasabihin niya ang isang bagay tulad ng, "Uy, napansin kong iba ang iyong pag-uugali nitong mga nakaraang araw. Hindi ko sigurado kung ano ang nangyayari, ngunit gusto kong malaman kung mayroon tayong kailangan pag-usapan." Pansinin kung paano hindi mo siya inakusahan. Hindi mo inilalakas ang iyong boses at hindi ka humihingi ng sagot. Simpleng ikinukomunikasyon mo ang iyong obserbasyon at iniimbitahan siyang magpaliwanag. Ang diskarte na ito ay nakadisarma sa kanya dahil hindi ka nanggagaling sa isang lugar ng pangangailangan o emosyon. Nanggagaling ka sa isang lugar ng kalmadong kumpiyansa at iyon ay labis na kaakit-akit. Kapag ikaw ay nakikipag-ugnayan ng malinaw at matatag, itinatakda mo ang tono para sa relasyon. Ipinapakita mo sa kanya na hindi ka natatakot na harapin ang mga isyu at hindi mo hahayaang lumala ang mga bagay. Lumilikha ito ng isang dinamika ng relasyon na batay sa respeto at katapatan.
hindi sa manipulasyon at mind games. At unahin ang iyong sariling kapakanan, prioritize your own well-being. Sa huli, ang pinakamahalagang relasyon na mayroon ka ay hindi sa kanya, ito ay sa iyong sarili. Ito ang pangunahing katotohanan na nakakalimutan ng maraming lalaki, lalo na kapag sila ay nahuhulog sa mga emosyonal na laro at mapanlinlang na pag-uugali. Kung ikaw ay laging stressed, balisa, at pakiramdam mo ay naglalakad ka sa mga tinik, oras na para suriing mabuti kung ano ang pinapayagan mong pumasok sa iyong buhay. Walang sino man, lalaki o babae, ang karapat-dapat na isakripisyo ang iyong kapayapaan ng isip, iyong paggalang sa sarili o iyong kapakanan. Sa sandaling inilagay mo ang pangangailangan ng iba bago ang iyong sariling katinuan, talo ka na sa laro. Ngayon, hindi ko sinasabing maging makasarili ka o balewalain ang iba. Ito ay tungkol sa balanse. Kapag inuuna mo ang iyong sariling kapakanan, mas nagiging kaakit-akit ka, hindi bumababa. Naakit ang mga